ang bantay salita ng Kristiyanong mapagtagumpay. God forbid! Malayo nawa na mawalang kabuluhan ang tinanggap na biyayang kaligtasan. Iadya nawa tayo sa gawang kasalanan, mabuhay sa kabanalan, tapat na tumatalima sa kautusan. God forbid. God forbid. May kahulugang malayo nawa. Sinalita ni Josue sa bayan, ngayon nga ay matakot kayo sa Panginoon at paglingkuran ninyo siya sa pagtatapat at sa katotohanan, at inyong alisin ang mga Diyos na mga pinaglingkuran ng inyong mga magulang sa dako roon ng ilog at sa Ehipto, at inyong paglingkuran ang Panginoon. At kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dako roon ng ilog, o ang Diyos ng mga Amoreo na ang lupain nila ay inyong tinatahanan, ngunit sa ganang akin at ng aking sangbahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. At ang bayan ay sumagot at nagsabi, God forbid! Malayo nawa sa amin na aming pabayaan ang Panginoon sa paglilingkod sa ibang mga Diyos. God forbid! Huwag itulot ng Diyos. At si David ay nagbuntong hininga at nagsabi, O may magbigay sana sa akin ng tubig sa balon ng Bethlehem na mainom, na nasa siping ng pintuang bayan. At ang tatlo'y nagsisagasa sa hukbo ng mga Filisteo at nagsiigib ng tubig sa balon ng Bethlehem na nasa siping ng pintuang bayan, at kinuha at dinala kay David. Ngunit hindi ininom ni David yaon, kundi ibinuhos na pinakainuming handog sa Panginoon. At sinabi, God forbid! Huwag itulot sa akin ng aking Diyos na aking gawin ito. Iinumin ko ba ang dugo ng mga lalaking ito na ipinain ng kanilang buhay sa pagkamatay? Sapagkat sa pagpapain ng kanilang mga buhay ay kanilang dinala, kaya't hindi niya ininom. Ang mga bagay na ito ay ginawa ng tatlong makapangyarihang lalaki. God forbid! Huwag nawang mangyari. Paroroon siya at pupuksain niya ang mga magsasakang ito, at ibibigay ang ubasan sa mga iba. At nang marinig nila ito ay sinabi nila, God forbid! Huwag nawang mangyari. Bagamat hindi tuwirang salin ng mga salitang Ebreyo na may genoito, na ang ibig sabihin ay may, hindi, at genoito na mula sa salitang ugat na ginomahi, na ang tuwirang salin ay so be it, o surely, o kaya ay certainly, na sa Kristiyano ay gaya ng pagsasabi ng Amen. Kaya nga, kung sinasalita natin ang bantay salitang ito, ay gaya ng nagpapahayag tayo ng hindi pagsang-ayon na huwag nawang mangyari, huwag nawang itulot ng Diyos, o huwag nawang papangyarihin ng Diyos,
o dili kaya ay iadya nawa tayo ng Diyos. Sa sulat ni Apostol Pablo sa mga kapatid sa Roma, ay may mga katanungang ukol sa pananampalataya at paglilingkod sa Diyos ang kanyang binigyang kasagutan. Ang mga katanungan noon ay mga katanungan ng maraming mga mananampalataya maging sa ating kasalukuyang panahon. Upang huwag mag-alinlangan sa paglilingkod, ay alamin natin ang ilang mahahalagang suliranin ng pananampalataya na binigyang kasagutan ni Apostol Pablo. Ano nga ang kalamangan ng Hudyo? O ano ang pakinabang sa pagtutuli? Maaaring sabihing, ano ang kalamangan nating mga magkakapatid sa iglesia? Ano ang pakinabang sa pagtutuli sa Espiritu? Napakarami. Ang una sa lahat, ipinagkatiwala sa kanila o sa atin ang mga aral ng Diyos. Ano nga kung ang ilan ay hindi tapat? Ang kanila bang kawalan ng katapatan ay nagpapawalang saysay sa katapatan ng Diyos? God forbid! Huwag nawang mangyari. Hayaang ang Diyos ay maging tapat kahit na ang bawat tao'y sinungaling gaya ng nasusulat, upang ikaw ay ariing ganap sa iyong mga salita at magtagumpay ka kapag ikaw ay hinatulan. Hindi mangyayari, minamahal na kapatid, na dahil sa hindi pagtatapat ng ilang natawag sa iglesia, ay hindi natapat at totoo ang Panginoong Diyos. Sampalatayan ng lubos, ang Diyos ay tapat. Ang hindi tapat ay ang tao. Kung ang sino man ay magsabing ang Diyos ay hindi tapat sa kanyang mga pangako, ay siyasatin niya na mabuti ang kanyang sariling kalooban at masusumpungan niya na siya ang hindi tapat at tumalikod, lumayo at humiwalay sa Panginoon. Sinabi ng Panginoon kay David na kanyang lingkod ang kanyang kalooban, gaya ng sa atin ay sinasabi rin ng Diyos. Ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Kapag siya'y gumawa ng kasamaan, parurusahan ko siya ng pamalo ng mga tao at ng panghampas ng mga anak ng mga tao. Ngunit hindi ko aalisin sa kanya ang aking tapat na pag-ibig, gaya ng aking pagkaalis nito kay Saul na aking inalis sa harap mo. Matwid ba na ang tao ay parusahan ng Diyos, samantalang sa pamamagitan ng pagkakasala ng tao ay napatutunayang makatwiran ng Diyos sa kanyang paghatol? Kung tayo ay magkasala, matwid ba na parusahan tayo ng Panginoon? Ang patuloy na pahayag ni Apostol Pablo ay ganito, subalit kung ang ating kasamaan ay nagpapatibay sa katarungan ng Diyos, ano ang ating sasabihin? Ang Diyos ba ay di makatarungan sa paglalapat ng parusa sa atin? Nagsasalita ako sa paraan ng tao. Huwag nawang mangyari. God forbid! Sapagkat kung gayoy paano hahatulan ng Diyos ang sanlibutan? God forbid na hindi makatarungan ng Diyos, sapagkat ang pagiging matwid sa paghatol, ang pagiging makatarungan ay kanyang likas na katangian at hindi siya kailanman magbabago. Malayo nawa sa ating isip na ang Diyos ay hindi tapat at hindi makatarungan. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Huwag nawang mangyari. God forbid. Tayong mga namatay sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay paroon? God forbid. Malayo nawa na mawalang kabuluhan ang biyayang kaligtasan na tinanggap natin sa Panginoon. Hinding-hindi mawawalan ng kabuluhan ang dugo ng Panginoon na ipinangtubos sa iyo at sa akin. Iadya nawa tayo sa paggawa ng mga kasalanan, sapagkat dahil sa kasalanan ay namatay tayo, ngunit binuhay na muli ng Panginoon at nararapat na mabuhay tayo sa panibagong buhay na sumasagana sa biyaya ng pagliligtas ng Diyos. Ang agape ng Diyos ay umaakay sa atin upang magsisi at magbago mula sa masamang pamumuhay at mabuhay sa pagpapakabanal, sa makatwid ay sa tapat na pagtalima sa mga kautusan ng Diyos.
sapagkat inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Ngunit kung tayo'y magpapatuloy sa masamang pamumuhay, ay marapat nating sabihing may pangamba, God forbid, sapagkat yak na hahatulan ng makatarungang hatol ng Diyos. Kaya naman, upang mausal ang bantay salitang God forbid, ay tumalikod sa masama at mabuhay sa kabanalan ng paglilingkod sa Panginoon. At iniisip mo baga ito, o tao, na humahatol sa mga nagsisigawa ng gayong mga bagay at ginagawa mo ang gayon din na ikaw ay makatatanan sa hatol ng Diyos? O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi? Datapwat ayon sa iyong katigasan at iyong pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka sa iyong sarili ng puot sa kaarawan ng kapuotan at pagpapahayag ng tapat na paghuhukom ng Diyos. Tayo ay mga sangkap ng iglesia na espiritual na katawan ng Panginoon. Dahil sa kalinisan at kabanalan ng Diyos at ng iglesia, God forbid na madungisan ito at lalong huwag na huwag gamitin na kasangkapan sa pakikiapid sa espiritu sa makatwid ay sa anumang uri ng pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, sapagkat nasusulat, hindi ba ganinyo nalalaman na ang inyong mga katawan ay mga sangkap ni Kristo? Kukunin ko nga baga ang mga sangkap ni Kristo at gagawin kong mga sangkap ng isang patutot? Huwag nawang mangyari. God forbid! Sapagkat bilang sangkap ng iglesia ay dapat na maging banal, malinis at sakdal, sapagkat betrothed sa Panginoon. Ni sa isip ay hindi dapat malimutang tayo ay sa Panginoon. Tayo rin ay templo ng Diyos. God forbid na madungisan natin ang banal na templo ng Diyos. Kaya naman dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon ang dakilang biyaya ng pagkatawag niya sa atin sa kabanal-banalang iglesia. Mga minamahal na mga kapatid, kung mayroon tayong ipagmamapuri, walang iba kundi ang kapalarang tinamo natin sa Panginoon na inilagay tayo sa paglilingkod sa Kanya. God forbid na mawalay pa tayong mga anak sa piling ng ating Amang Diyos sa loob ng Kanyang kabanal-banalang bahay. Iadya nawa tayo sa pagpapahalaga sa mga bagay ng mundong ito, sa mga kayamanan, karangalan at mapanghikayat na anyaya ng sanlibutan. God forbid, huwag nawang mangyari sa akin ang gayon. Ang krus lamang ng ating Panginoong Hesukristo ang siya kong ipinagmamapuri, sapagkat sa pamamagitan ng kanyang krus, ang sanlibutan ay patay na para sa akin, at ako'y patay na para sa sanlibutan. God forbid, ang bantay salita na nagpapahayag, naghindi pagsang-ayon sa anumang bagay o pangyayari o anumang kapangyarihan na magpapahiwalay sa atin sa iglesia at sa pananampalataya at sa pagkilala sa ating Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Amen at Amen. Malayo nawa na mawalang kabuluhan ang tinanggap na biyayang kaligtasan. Iadya nawa tayo sa gawang kasalanan, mabuhay sa kabanalan, tapat na tumatalima sa kautusan.